At sa huling kwento kung saan tayo natapos sa Part 33, nagsimula na si Jiang Kai na kumilos para sila naman ang maglulunsad ng pag-atake sa Falcon Squad 4. Gamit ang kanyang karagdagang estado na Gambler's Time, ang bilis ng pag-atake ng mga punyal ni Jiang Kai sa Falcon Squad 4 ay tumataas ng 100%. Para maiwasan ng Falcon Squad ang mabibilis na nakamamatay na punyal, ginamit ng ibang miyembro ang kanilang sandata at kalasag para depensahan ang sarili, habang ang ibang miyembro ay umilag at bahagyang naiwasan ang mga pag-ataking ito. At gagamitin ni Jiang Kai ang sandaling iyon na sundan ang kanilang pag-atake habang abala ang kanilang kalaban sa pag-iwas ng ilang serye ng kanyang mabibilis na punyal. Samantala, napawi naman ang kaba ni Instructor Su Lanlan matapos makagawa kaagad ang team ni Jiang Kai ng paraan para kontrahin ang Super Magnetic Stone ng Falcon Squad 4 sa loob lamang ng ilang araw. Habang natagpuan naman ni Commander Lu Jun ito na nakakaaliw, dahil sa puntong ito ay masasaksihan nila ang pag-unlad ng koponan ng ating bida. At balik sa eksena sa arena, habang patuloy na inaatake ni Jiang Kai ang mga kalaban para antalahin muna ang mga ito na maka-counter-attack, ay tinawag niya si Yuan Zhu na ito na ang pinakamahusay na oras para ilunsad na niya ang kanyang kasanayan na earth-shattering skill sa kanilang kalaban. Sa kaparehong oras na iyon nailabas na ni Yuan Zhu ang kanyang buong potensyal at dinaig ang takot matapos inumin ang alak na mabilis na nagkaroon ng bisa, at pagkatapos ipunin ang enerhiya ng kanyang kasanayan na earth-shattering ay kaagad naman itong nilunsad ang sarili sa kalaban. Gamit ang hindi matatawaran na kombinasyon na talento na Omnipotent Warrior at kasanayan ni Yuan Zhu na earth-shattering stomp, ay mas lalo pang pinatataas ang makapangyarihan na pag-atake na ito patungo sa lokasyon ng Falcon Squad 4. At sa ilang sandali lang ay napansin ng kalaban ang nagbabadyang panganib na dala ni Yuan Zhu patungo sa kanila, at inutusan sila ni Shu Feixiang na mabilis na umatras sa kanilang pwesto, habang si Yuan Zhu ay malakas na sumisigaw upang ihatid na sa kalaban ang dumadagandong nitong kasanayan. Isang maliwanag na halaging landas at malakas na pagsabog ang idinulot ni Yuan Zhu sa kanila. Ngunit ang makapangyarihang pag-atake niyang iyon ay naiwasan ng Falcon Squad 4. Matapos humupa ang mga maalabok na usok sa paligid ay nagtataka si Yuan Zhu kung saan na ang kalaban nila. Gayunpaman habang hinahanap niya ang kanilang kalaban, ay wala siyang kamalay-malay na isang matulin na paghampas ng letigo ang mabilis na paparating sa kanyang pinaruroonan. Hindi ito hinayaan ni Jiang Kai na mangyari, gamit ang kanyang kasanayan na Ghost Eye Focus sinusubaybayan niya ang pag-atake ng kalaban at mabilis na binato ang isang punyal bago ito tumama kay Yuan Zhu. At sa kabutihang palad, ay nagawa naman ni Jiang Kai na mapigilan ang mapinsalang letigo na paghampas ng babae patungo kay Yuan Zhu at sa tulong ni Jiang Kai ay napansin ni Yuan Zhu ang palihim na pag-atake ng babae. Gayunpaman, habang na-distract siya sandali sa pagligtas niya sa kanyang miyembro ay biglang lumitaw sa harap ni Jiang Kai si Shu Feixiang. At sa kasabay ng kanyang nananabik na ngiti, pinaalala muli ni Shu Feixiang kay Jiang Kai na bibigyan niya ang ating bida ng isang kalunos-lunos na kamatayan. Samantala, mabilis na sumugod si Yuan Zhu sa babaeng kaaway dahil sa mapangahas nitong pag-atake sa kanya. Subalit, humarang ang isa pang miyembro, at gamit ang kalasag ay denepensahan niya ang pag-atake ni Yuan Zhu patungo sa babae. Pagkatapos ay mabilis na umalis ang babae at bago pa man siya lumisan ay sinabihan niya ang lalaki na kakampi na siya na ang bahala na harapin si Yuan Zhu. Inobserbahan naman ng kalaban si Yuan Zhu nang may halong pagkamangha, napagtanto niya na masyado niya lang minaliit ang kakayahan nito, at hindi niya inaasahan na may ibubuga pala si Yuan Zhu dahil sa bilis ng reaksyon niya na medyo mahusay. Itinuon naman ni Yuan Zhu ang kanyang buong atensyon sa lalaki, at dahil gusto ng kalaban na makaharap siya ay pagbibigyan niya ito at hinamon, habang inihahanda muli ang sarili sa pag-atake. Bigla siyang nawala sa kinatatayuan niya matapos ilunsad ang sarili, at muling ginamit ni Yuan Zhu ang kanyang kasanayan na earth-shattering stomp patungo sa kalaban. Habang ang kalaban naman ay inihahanda ang sarili sa parating na atake ni Yuan Zhu. At sa kabilang panig ng arena, nagsama-sama ang tatlong level 40 na kalaban na miyembro ng Falcon Squad, habang sinasalakay ay isinisigaw ng lalaki na papatayin nila silang tatlo.
Gamit ang abilidad na Frost Tower Shield ni Ruan Yu, lumikha siya ng barrier sa paligid nila habang nasa likuran niya si Huyan at Su Wanwan. Ininom kaagad ni Ruan Yu ang upgraded nitong alak para madagdagan ang kanyang kapangyarihan at matumbasan ang lakas ng kanilang katapat. At buong lakas niyang sinangga ang pag-atake ng kalaban kasabay ng pagbanggit din nito ng malalanding salita, at hindi naman ito inaasahan ng kalaban na magagawa niyang pigilan ang atake niyang ito sa kanila. Ngunit kinamumuhian ng kalaban si Ruan Yu dahil sa mga matatamis na salita nito sa kanya, at tinanong niya ito kung napapagod na ba siyang mabuhay. Habang iniiwan ng dalawang babae ang isang kasamahan para harapin si Ruan Yu, hindi naman mapigilan ng dalawang babae na ito na matawa sa kanilang kakampi matapos piliin ni Ruan Yu na maging katapat ito, at sa tingin nila na masyadong nakakadiri at nakakakilabot si Ruan Yu kapag nasa estado ng kalasingan. Pinili naman ng dalawang babaeng kalaban na harapin si Huyan at Su Wanwan, kaagad naman na tumungo sa harapan si Huyan na siyang sinabihan naman ito ni Su Wanwan na mag-iingat. Bago pa man makalapit ang dalawa, sinimulan ni Huyan na ma-activate ang kanyang offensive spell na Invincible Ice Halo Technique. Habang si Su Wanwan ay ginamit ang kanyang espesyalidad na kakayahan upang suportahan si Huyan. Natigil naman ang dalawa sa pagsalakay, na kung saan pinuprotektahan nila ang kanilang sarili sa mga atake ni Huyan na umuulan na yelo na mabilis na nahuhulog sa kanila. Balik naman tayo sa paghaharap ng dalawang kapitan, nang madistract si Jiang Kai sa pagsagip niya kay Yuan Zhu. Mabilis naman na ginamit ni Shu Feixiang ang sandali na iyon para atakehin ang ating bida, at mapalad naman si Jiang Kai na maiwasan ang pag-atake na iyon. Nang makalapag na silang dalawa sa arena, gumanti ng pag-atake si Jiang Kai na mabilis na inihagis ang dalawang punyal patungo kay Shu Feixiang. At nang mapansin niya ang mabilis na paparating na punyal patungo sa kanya ay ilang segundo na lang para siya ay matamaan. Ngunit, bigla na lang ngumiti si Shu Feixiang at binatikos si Jiang Kai sa mahilig nitong paggamit ng mga punyal, na pagdating naman sa bilis ay hindi pa siya natatalo. At sa ilang iglap lang, pinamalas ni Shu Feixiang ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis na liksi na kung saan nagkakaroon ito ng liwanag na landas, at walang kahirap-hirap niyang iniiwasan ang dalawang punyal ni Jiang Kai. Matapos niya iwasan ito ay inaasar niyang sinabi kay Jiang Kai na masyadong mabagal ang pag-atake niya na halos hindi man lang siya magawang matamaan. Hindi naman maiwasan na mainis ng ating bida at napagtanto niya na hindi niya madaling matalo si Shu Feixiang tulad ng inaasahan niya. At samantala naiwan sa pagkamangha ang mga manunood, at sa tingin nila na wala pang nakakaiwas sa mga punyal ni Jiang Kai sa ganoong kalapit na distansya, at ngayon pa lang nila nasasaksihan ang himalang ito, habang bulalas naman ng cameraman na sikat si Shu Feixiang sa kanyang bilis, na kahit gamitin niya ang slow motion replay ay hindi niya talaga makita kung paano nito naiiwasan ang mabibilis na punyal ni Jiang Kai. At balik sa eksena, pinaulanan ng pag-atake ni Jiang Kai si Shu Feixiang ng mga nakakamatay na punyal, subalit bigo pa rin niya ito na matamaan dahil umiikot ito sa iba't ibang direksyon, kasabay ng pagsalakay nito patungo sa lokasyon niya. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ng instructor na magagawang iwasan ni Shu Feixiang ang mga pag-atake ng ating bida, na ginagamit ang momentum nito para gumawa ng sapat na distansya upang makalapit kay Jiang Kai. Seryosong ekspresyon na sinabi ng Vice Commander na bago magsimula ang match ay siniyasat nito ng mabuti ang datos na impormasyon ni Shu Feixiang, at base sa nakita niya na mayroon itong mahigit na 300 points sa agility stats at kung isasama pa ang karagdagan na puntos ng agility points sa kanyang kagamitan, ay tansya niya na ito ay umaabot sa kabuoang 350 agility points. At sa sandaling ito, napagtanto ni Lu Jun na ang lakas ni Jiang Kai ay ang kanyang bilis, subalit ang kanyang kalaban na si Shu Feixiang ay may liksi na hihigit pa sa 100 puntos na agility kumpara kay Jiang Kai, na kung saan nahanap ni Jiang Kai ang tunay nitong katapat. At balik sa arena, nang magawang makalapit ni Shu Feixiang sa ating bida, kasing bilis ng liwanag ng paghampas na halos hindi kaagad nakareact si Jiang Kai sa atake nito, at sinabi ni Shu Feixiang sa kanya na ang gawing kaaway siya ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay niya. Nanliit ang mata ni Jiang Kai nang medyo huli na siya upang iwasan ang pag-atake sa kanya ng kanyang katapat. Isang makapangyarihang kasanayan ang pinakawalan ni Shu Feixiang kay Jiang Kai na may kakayahan na pahabain ang hiwa ng kanyang espada.
Bahagyang naiwasan ni Jiang Kai ang mapinsalang atake na iyon mula sa kanyang katapat. Ngunit nung sandaling umatake si Xu Feixiang sa kanya ay may isang bagay ang napapansin ang ating bida. Para kumpirmahin ang hinala, at sa puntong ito ay kailangan niya gamitin ang kanyang Ghost Eye Focus upang talasan ang kanyang paningin para masubaybayan ang bawat mabibilis na kilos ni Xu Feixiang. At doon, naobserbahan niya na minsan lang ito umaatake, at sa halip ay iniipon niya ang lakas ng enerhiya ng isang espada, at malinaw na sa kanya na matapos makaipon ng sapat na enerhiya ay doon pa lang nito gagamitin ang kanyang skill na Whirlwind Slash. Napagtanto ni Jiang Kai na ang kasanayan ni Xu Feixiang na Whirlwind Slash ay hindi ganoon kasimple lamang na isang hit na pag-atake. Nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib, inilabas ni Jiang Kai ang mga punyal sa kanyang palad, at iniisip niya na sa kasalukuyan niyang leksi na kung patuloy na lang siyang umiiwas sa pag-atake nito, ay sa huli ay ito pa ang magiging dahilan ng pagkatalo niya kung magpapakawala si Xu Feixiang ng sunod-sunod na serye ng pag-atake. Gumanti na ng salakay si Jiang Kai at binato ng malakas ang 8 nagbabagal na punyal patungo sa sumusugod na si Xu Feixiang. Ngunit lingid sa kaalaman ng ating bida, na hinihintay niya ang oportunidad na ito na ilabas at ibato ni Jiang Kai ang lahat ng kanyang punyal patungo sa kanya, na kung saan ang bitag ay kinagat ng ating bida. Umatras ito papalayo para iwasan ang critical hit ng mga punyal, habang ang kanyang dalawang espada ay nagsimulang lumitaw ang kakaibang enerhiya sa paligid nito. Sa wakas ay inihayag ni Xu Feixiang ang tinatago nitong bitag kay Jiang Kai. Labis na ikinagulat niya ito at hindi niya inaasahan na ito ang plano ng kaaway niya noong una pa lang. Ginamit ni Xu Feixiang ang kanyang na-modified na espada para kontrolin ang mga punyal ng ating bida, at sinabi nito na hindi lamang ang koponan niya ang nagpa-modify ng armas. Bagaman ang armas niyang ito na tinatawag na Purple Twin Sword ay na-modified, hindi nito kayang kontrolin sa malayo na distansya ang mga armas katulad ng Super Magnetic Stone, at kailangan niyang labanan si Jiang Kai ng malapitan upang maisakatuparan ang kanyang pinaplano na pigilan siya sa paggamit ng kanyang sandata. Galit naman na pinahayag ni Jiang Kai sa kanya na kaya pala palagi itong sumasalakay sa kanya upang ilabas niya ang lahat ng kanyang Life Chaser darts. Napahanga si Xu Feixiang kay Jiang Kai na kahit sa kawalang pag-asa niyang sitwasyon ngayon, ay nagagawa pa nitong magtanong ng walang kabuluhan sa kanya. Lumaki na lang ang mga mata nito nang matagpuan ang sarili na masiyahan sa nakikita niya ngayon sa ating bida. Isang nakakapanindig balahibong malamig na titig ang pinakita ni Jiang Kai sa kanyang kalaban, at kung huhulaan ito ni Xu Feixiang na sa tingin niya na wala na itong mga natitirang hawak na punyal, maliban na lang sa kanyang natitirang nagbabalat kayo na misteryosong baraha. Bahagya itong natatawa ng walang imik si Jiang Kai sa kanyang mga hinala tungkol sa kanyang misteryosong baraha gaya ng iniisip niya na tama at eksakto ang kanyang inaakala. Tinanong ni Jiang Kai kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Tumugon ito ng may nakakalokong ngiti at titig, at ang rason kung bakit ang kanyang koponan ay nakatayo sa itaas, bukod sa kanilang perpektong koordinasyon ay mayroong isang katangian ang Falcon Squad 4 para mahigitan ang kanilang kalaban, at ito ay hindi nila minamaliit ang kanilang katunggali. At ayon sa kanya na bago magsimula ang kanilang laban, paulit-ulit na pinapanood at sinusuri niya kasama ang kanyang koponan ang nakaraang match ng ating bida laban sa Instant Kill Squad ni Huang Da. Sapagkat ang dahilan kung bakit siya nanalo kay Huang Da ay dahil hindi nito inaasahan na mayroon siyang nagbabalat kayo na makapangyarihan na armas. Subalit, may isang bagay na hindi maunawaan si Xu Feixiang, na matapos matalo ni Jiang Kai si Huang Da ay hindi siya agad tumulong sa mga kasamahan nito, sa halip ay nanatili lang itong nakalagay sa isang pwesto. Inisip niya noong una kung masyado lang si Jiang Kai na nagtitiwala na malulupig ng koponan niya ang mga natitirang miyembro ni Huang Da, at sa labis na pagkakuryosidad ay ilang beses niyang pinaulit-ulit na pinanunod ang laban nito hanggang sa makuha niya ang dahilan. Tiningnan niya ang mukha ni Jiang Kai na may halong kaba, at sa palagay niya na hindi ang pagtitiwala niya sa kanyang koponan ang kaso. Sa makatuwid mayroon siyang matapang na hula, na ang paggamit ng ating bida ng makapangyarihang baraha ay kinonsumo ng malaki ang kanyang pisikal at mental na enerhiya na naging dahilan para imposible na sa kanya na umatake muli sa maikling oras. Halo-halong ekspresyon ang lumilitaw kay Jiang Kai matapos sabihin ni Xu Feixiang ang kanyang maraming kalkulasyon sa kanya,
na matapos gamitin ang kanyang trump card na baraha ay mahuhulog siya na ganap na mahina sa 1 minuto na iyon, at bukas ito para sa kanila na umatake sa kanya anumang sandali. At kung gagamitin niya ang pinakamalakas niyang armas laban sa kanya ngayon ay walang duda na mamamatay si Xu Feiziyang tulad kay Huang Da. Subalit sa oras na iyon matapos siyang matalo sa kanya ay ang kanyang pagkahulog sa estado na maging mahina at sa 1 minuto ay sapat na para sa kanyang Falcon Squad 4 na tapusin ang kanyang koponan. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Huyan at Su Wanwan na desperado ang dalawang babae na katunggali na mailapit ang kanilang distansya sa kanila, na nagagawang depensahan din nito ang kanilang sarili kahit sa kabila ng pagpapaulan na atake na kasanayan ni Huyan. Habang malalim na nag-iisip, ay wala pa din na imik si Jiang Kai kay Xu Feiziyang. Samantala, habang sumusugod si Yuan Zhu sa katapat nitong katunggali, ginamit niya ang kanyang talento na itaas ang kanyang strength attribute sa susunod niyang pag-atake. Ngunit nang may hampas na niya ito sa kalaban, kaagad naman itong iniiwasan ang kanyang nakakapinsalang hampas ng espada. Galit naman na pinahayag ni Yuan Zhu ang kanyang pagkadismaya sa kalaban, dahil paulit-ulit lang nitong iniiwasan ang kanyang bawat pag-atake. Na-triggered naman ang kalaban kay Yuan Zhu, at gumanti ito ng salakay na galit na sinabi na hindi nababagay sa kanya na tawagin ang sarili na dakilang war god, dahil siya ay basura lamang sa kanya. Bahagya naman napigilan ni Yuan Zhu ang malakas na pag-atake na iyon gamit ang kanyang sandata, at muli naman umatras matapos gamitin ulit ni Yuan Zhu ang omnipotent warrior talent nito sa kanya. Sa kabilang banda, kabado na sinusubaybayan nila Kapitan Li Biao at ng kanyang mga tauhan ang laban ni Yuan Zhu, nagbigay ng opinyon ang lalaking kadet na tila iniiwas ng katunggali nito ang direktang komprontasyon ni Yuan Zhu, na ginagawa lamang na umatras at umatake na sa tingin niya hindi nito pinaglalaroan si Yuan Zhu kundi inoobserbahan siya. At ayon naman kay Kapitan Li Biao na alam na ng kalaban niya na may talento si Yuan Zhu na maglipat ng attributes. At kung sasabayan nito ang bawat pag-atake, ay tiyak na walang tsansa na mananalo siya kay Yuan. At kung titingnan ay patuloy lang nitong sinusubok ang pasensya ni Yuan Zhu, habang sabay na inuubos ang kanyang stamina at naghahanap lang ng pagkakataon na tamaan ito sa kanyang kahinaan. Nagtataka naman ang babaeng kadet na sa pagkakaalam niya na malakas ang Falcon Squad 4 at hindi niya maunawaan na kung bakit nila ginagamit ang ganoong paraan na medyo nakakasira sa kanilang reputasyon. Iwinasta naman ni Kapitan Li Biao ang pahayag ng babaeng kadet, na ang bawat miyembro ng Falcon Squad 4 ay hindi katulad sa miyembro ng Instant Kill Squad na anak ng matataas na opisyal sa Xuanwu Guild na pinahahalagahan ang kanilang reputasyon, at dahil sa labis na karanasan ng Falcon Squad 4 sa tunay na laban sa buhay at kamatayan, ang pagkapanalo sa anumang kinakailangang paraan ay ang pinakamahalagang bagay para sa kanila kaysa sa reputasyon. At habang sinusubaybayan ni Kapitan Li Biao si Yuan Zhu, nakikita niya na nagsisimula ng maubusan ng pasensya si Yuan Zhu kasabay ng pagkaubos din ng kanyang stamina, at sinabi ng kanyang isipan na kailangan niyang manatiling kalmado lalong-lalo na sa kaharap nitong katunggali. Samantala sa eksena ng laban ni Ruan Yu, sumusugod ito upang ilunsad ang malakas niyang pagbunggo sa kalaban, habang pinapakita ang malanding mukha sa katunggali. Sa halip na umiwas ay sinabayan ng kalaban ang pag-atake ni Ruan Yu sa kanya na mas lalong pinasisiklab ang galit sa mga aksyon ni Ruan Yu. Iniwasan ng kalaban ang nakakasakit na pagbunggo ni Ruan Yu sa kanya, at ginamit ang tsansa na makahanap ng pwesto kung saan hindi na dedepensahan ng kalasag ang katawan nito. At sa huli ay matagumpay na itinarak ng kalaban ang sibat nito sa likurang bahagi ng katawan ni Ruan Yu, na nagdulot ng pagbulwak ng maraming dugo at mabitawan ang pagkakahawak niya sa kalasag. Sa tindi ng pinsalang natamo ay napapasigaw na lamang siya sa sakit na halos mawala na ng malay, matapos tanggalin ng kalaban nito ang sibat sa pagkakatagos sa katawan niya. Nang makita nila ang sinapit ni Ruan Yu sa katunggali, labis na lamang ang pag-aalala ng bawat miyembro ng Fire God Squad sa kanya. At sa kagustuhan na gamutin kaagad ang kakampi, ay kaagad na tumungo si Su Wanwan sa lokasyon ni Ruan Yu na nag-iisip ng paraan kung paano niya ito papagalingin, habang iniiwan si Huyan upang pigilan muna ang mga kalaban. Hindi naman hinayaan ng babaeng may latigo na makalapit si Su Wanwan sa sugatan na si Ruan Yu, kaya't inihanda niya ang kanyang nagliliyab na latigo upang atakihin ito. Gamit ang pagkontrol niya sa mga yelo, pinigilan ni Huyan ang kalaban na makalapit ito kay Su Wanwan,
at sinabi na pipigilan niya ang mga pag-atake nila kaya't kailangan niyang umalis kaagad. Gayunpaman, may kinuha na isang bagay sa kanyang sistema ang isa pa nilang kaaway, na siyang kaagad naman itong binato ang armas na pamaypay na mabilis na umiikot patungo kay Huyan na pinawawalang silbi ang pagsalag ni Huyan gamit ang kanyang kasanayan sa paparating na pag-atake. At sa huli ay natanggap ni Huyan ang pag-atake na iyon, na kung saan bukod sa pinsala ng atake sa kanyang katawan ay pinalilipad din siya nito. Hindi pa man siya nakakalayo ay napansin niya na pati si Huyan ay nasa bingit na ng kapahamakan, na naging dahilan para siya ay muling bumalik sa labis-labis niyang pag-aalala. Tinuligsa ng dalawang babae ang walang kakayahan sa pakikipaglaban ni Huyan at Su Wanwan, na kung saan hindi sila karapat-dapat na labanan ng kanilang koponan at kahit ang kanilang kapitan na si Jiang Kai ay bahagya na lang daw nitong maprotektahan ang sarili laban sa kanilang kapitan. At sa pananabik ng kalaban na tapusin si Huyan at Su Wanwan ay muling inihanda ng dalawang babae ang sarili nila sa pag-atake. Kaagad naman na lumitaw si Yuan Zhu sa harapan gamit ang kanyang bilis upang protektahan si Su Wanwan at Huyan, at para pigilan na din ang dalawang babaeng kalaban sa kanilang masamang ninanais. Dumating naman ang lalaking katapat ni Yuan Zhu kanina, na labis ang galit dahil umalis na lang ito sa kalagitnaan ng kanilang labanan. Naubos na ang pasensya ni Yuan Zhu at isang matinding lakas ng paghampas ng espada ang kanyang pinakawalan patungo sa lalaki, ngunit hindi pa din siya mapalad na matamaan ang kaaway. Kasabay nito matagal nang alam ng lalaki na may talento si Yuan Zhu na maglipat ng attributes at ang pagtaas ng lakas nito ay ang kanyang kahinaan kahit isang nakamamatay na atake lang mula kay Yuan Zhu ay tiyak na kanyang katapusan, ngunit hinihintay niya ang pagkakataon na ubusin ang pasensya nito at maubusan din ng stamina. Muling sumalakay sa kanya si Yuan Zhu ngunit sa pagkakataon na ito ay hindi niya na nagamit ang kanyang talento na Omnipotent Warrior. Nagawa pa din na maiwasan ng kalaban ang pag-atake na iyon ni Yuan Zhu gamit ang kanyang bilis. At sa sandali din na iyon ay nakita niya ang magandang oportunidad para umatake sa kahinaan ni Yuan na maantala ang paglipat nito ng attributes. At makikita ang isang maliwanag na laslas na tumama sa ibang parte ng katawan ni Yuan Zhu, na kung saan kaagad naman niyang naramdaman ang natanggap na pinsala. Ikinagulantang ito ni Kapitan Li Biao pati na ang kanyang dalawang tauhan, at hindi nila inaasahan na darating ang kanilang pangangamba para kay Yuan Zhu. Samantala makikita ang pagkabaon ng espada sa parte ng hita ni Yuan Zhu na siyang agaran ng pag-agos ng dugo nito, kasabay ng pagkawalan ng kanyang lakas na kapangyarihan. At sa pagkakataon na iyon, napaluhod na lang si Yuan Zhu malapit sa kanyang katunggali matapos maubos na din ang kanyang stamina at kakayahan na protektahan ang sarili. Lumingon siya kay Yuan Zhu at insulto niyang sinabi na isa siyang pinakadakilang basura sa mundo.